Welcome kayo dito sa Tara Podcast, Travel and Real Adulting Podcast. This is Jamie. And this is John. Pag-uusapan natin travel, adulting. Sabi nga namin, tara, travel and real adulting podcast to. Kaya doon tayo magpo-focus sa dalawang iyon. Episode 3 nga pala to guys at probably kapag in-air ito, in-air. Wow! Nasa Japan kami! Yay! Nasa Japan kami ang favorite naming destination. Favorite naming galaan lately. Mapalitan kaya? Tingnan natin kasi sa totoo lang, meron tayong mga bagong bansang pupuntahan This year, year. 2025. Pero laging may, by default, may Japan. Kasi wala eh. Sinabi ko naman sa'yo dati na kung may dream country ako, Japan, di ba? Kaya buti na lang before pandemic ay nakarating tayo at na-addict naman. Hindi pa tayo nagsasawa eh. Tsaka, ang dami pa talagang pwedeng puntahan at gawin at kainin at i-experience. Yes. So, why not, di ba? Speaking of travel, since ngayon kasi, di ba, laging tayo na lang yung nagta-travel eh. Couple travel na lang to eh. Dati, group travel. Di ba? Lagi tayong maraming kasama pag nagta-travel. Locally. Abroad, minsan lang. Mostly, local travel, di ba? Lagi tayo may kasamang tropa talaga. Before, pati mga naging acquaintances. At saka, late lang tayo nagkaroon ng parang kasama sa travel. For example, noong 2023, kasama yung mga kapatid ko sa Thailand. International travel. And ayun, meron din pala yung Taiwan. tropa natin sa Thailand din. Taiwan. Tapos, Thailand. Tapos sa Taiwan din, may nakasama tayong friends doon. And sa Nagoya, Japan din. Fellow content creator. May nami-meet na tayo mga 1 or 2 days na kasama. Pero usually, it's couple travel. Back to what I've said before, group travel talaga. Couple travel and group travel. Kasi dati, marami pang oras yung mga tao eh. Mas nagmi-meet pa yung schedules nung siguro mga 10, 5 years ago natin. Ngayon kasi pag nagplano, pag nagkayayaan, 6 months from now pa yung gala or baka years from now pa. Minsan, di pa nga natutuloy, di ba? Parang connected to sa episode 2 ah. Ano ba yung episode 2? Millennials. Batang 90s. Batang 90s, yung mga batang 90s ngayon. Mga busy na eh. Busy na, matatanda na. So, kaya bihira na natin sila makasama sa travel sa totoo lang. I'm glad na before, nung talagang kaya pang mag-meet ng mga schedules is, ang dami rin nating nakasama. Ang dami nating naging gala na group. Yes. Kasi nga, lahat halos pwede pa. Tapos masisipag pa mag-organize. Usually ako. Ikaw. Bihira yata akong sumama sa group na hindi ako yung nag-organize. Usually kapag, bundok. Diba pag may mga group, akyat tayo. May iba nag-organize kasi pag bundok. Yung nagyaya sa atin doon initially, tapos pinahirapan agad tayo, no? Demonyo yun, demonyo. Yung friend natin na yun na bininyagan tayo by fire sa bundok, no? Grabe yun. Pero buti nakasurvive tayo. Usually, bundok yung naranasan ko na iba yung mag-organize. Pero pag mga, kunyari, Siargao, na puntahan natin na group travel, Cebu, Calaguas. Yan. Actually, ako yung nag-organize. Which is okay lang. Masaya magawa. Pero, meron pa rin mga konting mishaps or may part of organizing a trip, hindi palaging happy, masaya. Kaakibat din siyang nakakainis na mga bagay. Anong tawag dun? That's what you call travel pet peeves. Ayun, Travel pet peeves. Nalilito pa rin ako anong ibig sabihin ng pet peeves na yan pag sinabi. Basically, tinawag lang natin mga travel pet peeves. Yung pet peeves naman sa iba-ibang bagay. Kunyari, nakakairita sa'yo, ano yung kinaiiritahan, ano yung kinaiinisan mo. Parang hindi mo ma-shake off na talagang nakakairita to sa akin. Ganun. Yun ang pet peeve. So, ibig sabihin ng travel pet peeves is yung mga bagay or tao na naiirita ka? Pwede. Yes. Pwede ganun. Sampulan mo nga ako kasi sa totoo lang nalilito pa rin ako eh. Sige. Pet peeve. Kunyari, sa group travel, may isa doon na palaging late. Oo. Nakakapikon yun. Yun. Kunyari, may usapan na kayo. Ikaw na yung nag-organize, no? So, may sinabi ka na lang na oras, meet up place, ganyan. Malilate pa siya. May ganon sa group. Hindi lang sa tropa natin or sa nakasama, sa joiners. Oo. At saka hindi lang sa mga DIY, ayun nga, joiners yung sa mga... Yung mga van, yung mga UV, usually UV, tapos diba magbabayad ka ng fee.
yung service nung van, plus yung Mm. tour guide, Mm. o yung mag-organize nun, syempre, babayaran mo sila. Actually, hindi magkakakilala yun. Joiners nga eh. May mga makakasabay ka minsan doon na hindi on time, talagang maghihintay pa. Miski sa Japan, di ba? Pero buti na lang nung tayo, Nagoya, Mm. nung papuntang Shirakawago, lahat naman on time, di Oo, ba? last minute, kahit may last minute na pumasok, kunyari mga last 1 minute, Parang tayo pasok yun pa ah. rin. Parang tayo yun. Pasok pa rin, di pa rin Ah, tayo late, di tayo pasaway. Yun yung isang travel pet peeve ko, yung mga nagpapalate. Di ko alam kung sinasadya nila or hindi sila aware sa oras o wala silang orasan. Imposible naman, di ba? mm. Nakakaistorbo sila nung on time na dapat nakaalis na dapat on time. So, hintayin pa sila, ganun. Yun, isa yun. Gets mo na yung Siguro, concept. yeah. Kung ganun yung concept, dahil mahilig tayo ngayon sa Japan, Mhm. travel. Ito, specifically lang sa Japan. Okay. Ang pet peeve ko is yung mga taong hindi rumerespeto sa culture nila. Generally, sa Japan lang ba or anywhere? Kasi iba-iba culture. Hindi kasi, kaya feeling ko rin, ang hirap din magyaya ng friends Or ng or kahit sino. ng kahit sino na makasama mo sa Japan. Kasi ibang-iba yung kultura ng dalawa eh. Tayo maingay. Pinoy Maingay yung maingay. Pinoy. Tapos pagpunta ka sa Japan, kailangan mong tahimik. Yes. Parang So, kailangan mong makibagay kung nandun so, ka. So, kapag may narinig ka, usually, oo. hindi Japanese. Tapos, yun nga, for example, yung tao pa na yayayain mo, wala pa naman. Pinoy ka rin pala. Akala ko Koreano ka. Feel na feel mo naman. Oo, Hindi mo Philippine. makalimutan na. Hindi ko makakalimutan yun. Pero ito na nga. Ito yung sinasabi Eto na kong nga. Oh. pet peeve. E di, yun, e di usap. Tapos, pumasok ng train. Mhm. Siyempre, tayo, mabait tayo. Yes. Pinaupo Mabait. natin siya doon sa, meron Oo. pa, ganito yung, meron pa po doon, may upuan pa doon. Mm-mm. Tapos tayo nakatayo sa medyo entrance. Mm-mm. Dito naman si ate, sumigaw, kuya, sama ka na, ay, nako, hiyang-hiya talaga ako noon. Kasi ang ingay talaga, talagang yung Mm. boses niya, maririnig mo sa buong train at napakatahimik. So, Mm-mm. ginawa Kasi may ko, tinatanong siya. kaysa sumigaw din ako para sagutin siya, lumapit ako doon tapos, ganito po, dito kayo bababa, sa station na to, ganun. 'Di ba? Kumbaga, nagki-cringe na ako, ganun. Iniisip ko pa lang, paano kapag may kakilala akong ganun? Tapos, Mm. baka naman, siya naman ma-offend sa akin. Oo. Naiisip ko rin yun, paano kaya ako sasawayin? Kunyari, friend ko Mm. or medyo close, Mm. tas kasama ko alam ko yung culture doon, tas maingay siya. Paano natin sasabihin Yun nga na, eh. huwag kang maingay, baka ma-offend siya eh. Pero gustong-gusto mo sanang sabihin eh. No? Dahil kasama mo siya, damay ka dun eh. Na, ay, ang ingay ng grupong to. Ay, Mm. talagang mga Pinoy na to, ang iingay. 'Di ba? Kasi grupo kayo eh. Best way talaga is, pagsabihan natin Yun siya nga eh. in a nice way. Alam niyo na guys, kapag may nakasama kami sa inyo na sa Mm. Japan, lalo na, kasi doon napaka-ano talaga namin, masunurin talaga. Sobra. Ayaw namin mag-draw ng attention. Mm. Yun, kapag may kasama siguro tayong maingay, sabihan na lang natin in a Mm. nice way para alam niya rin. So, kasi may nakausap din akong content creator. Sabi niya, iba talaga ang Japan. Kung Mm. ikaw nagta-travel, sabi natin super traveler ka, Oo, yung mas marami pa talaga napuntahan sa Hong atin. Kong, Vietnam, sabi natin, edi ikaw na. Edi ikaw na. Pero Congratulations. pag pumunta ka sa Japan, ibang kultura yan. Sila daw yung pinakatahimik talaga, Disciplined. discipline, kumbaga top-notch yan. So, siguro sa mga travelers ang pet peeve ko, hindi rumerespeto sa culture. Or Makes sense. hindi sila nagre-research on hand Ay, yun. kung ano yung kultura ng bansa. Pupuntahan nila, oo. Kahit konti lang, no? Hindi naman kailangan extensive research, no? Tapos, yung super, stiff ka, or talagang susundin mo lahat. Kung ano lang yung na-observe mo during your stay there. Kunyari, nakita mo sila, nagbabalik ng pinagkainan. Kunyari, sa McDonald's, binabalik nila yung pinagkainan. Di gayahin mo. So, observe, and then, do what the locals are doing. So, kung di sila maingay, di wag ka rin maingay. Kung di sila nagpo-phone sa train, di wag ka rin mag-phone. Kung kaya namang ipagpa-later. Kasi nung pumunta tayo ng Taiwan, konting research man lang. ibang kultura siya eh. Mm-mm. To Japan, nakita natin na, pwede pala ditong mag-usap sa public through phone, ang ingay pa nga nun, di ba? Oo. Di gawin mo yun. Pwede pala eh. Pwede pala kayo magkwentuhan ng malakas eh. Di gawin mo. Yeah. Pero pag nakita mo naman sa Japan na tahimik, please naman, wag mo gawin yun. Hindi yung papakita mo yung tourist card. Turista ako eh. Oo.
mag-adjust kayo sa akin. Hindi. May nakita ka ba na, Mm. di ba, pare ikaw may bisita. Di ba, ang bisita nag-a-adjust sa bahay ng iba. Mm. Hindi naman siya parang, for example, sanay siya sa bahay, naka-brief. E di magbi-brief siya doon sa ibang bahay. Di ba, hindi naman ganun eh. Get. So, lagi ka mag-a-adjust kung nasang Lugar lugar ka. ka. Kung Kung nasang nasang teritoryo ka, teritoryo ka yun. makikibagay ka. Yun nga, best example, bahay, no? Bisita ka dun sa bahay ng friend mo. Kahit nasabihin mong super close mo yun, mag-ano ka pa rin kasi hindi mo siya bahay. Eh. So, ganun yun. Kung bansa to another bansa. Bisita ka sa ibang bansa. Kaya di ba, ito lang, napansin ko rin, yung mga Japanese naman na pupunta dito sa Pinas, ang iingay nila. Oo. Ano sila, kung ano din yung nakikita nila dito. Oo. We have one friend na Japanese. Medyo nasawa na sa pagiging sobrang discipline ng Japan. Ayaw niya dun mag-retire. 'Di ba? So, baka ganun. So, kaya kapag lumipat sila sa ibang bansa, nakakapagbakasyon kasi siya sa US. So, kapag lumipat siya or nagbakasyon siya sa ibang bansa, nafe-free siya sa nakasanayan niya sa Japan. Ibig sabihin niya, makikibagay ka kung nasan ka. Naalala ko tuloy, doon sa NAIA, yung kuhaan ng baggage. Ang Pinoy mahilig di ba may yellow line doon? Oo. Na dapat di ka pupunta doon. Di ba tayong mga Pinoy, di kami sila lang. Parang pupunta doon. Oo. Tapos, umaapak doon. Oo, nakikita ko rin yung mga Japanese din. Oo. Ginagaya na rin. Ganun dito eh. Kunyari bisita siya dito, yung Japanese, no? Eh, nakita niya nakaapak doon yung mga tao. Pag hindi niya inapakan yun, baka hindi niya makuha kasi. Or baka ganun yung thinking niya. Pag hindi ko siya ginawa, baka hindi ko nga makuha yung bag ko. Eh, di gawin ko na nga. Ganun siya. Ganun ang nangyayari. Which is medyo sad. Back to pinag-uusapan natin kanina. Yun nga, tama yung culture, no? Ikaw, baka meron ka pang idadagdag. Marami. Actually, meron akong pinost na TikTok na carousel nito. Ang daming medyo nag-viral level ng very, very light. Usually, yung mga nakarelate dun sa comments, sila din yung mga nag-organize nung trips which is ako nga before, no? Isa sa mga nakarelate sila is yung mahilig sa pabayad muna, tapos balik ko mamaya. Yung parang hindi nag-ready ng pambayad. May pambayad naman siguro pero walang barya, o kaya naman walang laman yung GCash, mga ganon. Tapos sasabihin niya, bayaran ko na lang later, which is, most of the time okay lang naman eh. May mga minsan na nangyayari na habulin mo pa after a few days. Yun, nakakapikon yun. Tapos na yung travel nyo, ipapaalala mo pa sa kanya na, uy, yung nga pala, yung payment. Mga ganon. Isang sobrang pet peeve yun. Nakakairita yun na. Sana man lang kung wala ka talagang na-prepare na payment, magkusa ka naman mag-pay after the trip or even during the trip, diba? Para lang hindi mag-pile up yung abono. Pangit naman na siya pa yung magfa-follow up na, uy, yung binayaran kong hotel mo, naman. Ikaw na nga yung nag-organize, ikaw pa mag-aabon. Ikaw pa magfa-follow up ng bayad pagtapos. Kaya ba hindi ka na nag-organize? Isang reason, pero isang reason din is busy din na kasi. Parang laging, ang hirap mag-meet ng schedule. Totoo. Nung umpisa nung mga times na umpisa na may mga nagde-decline or laging, ay sorry, hindi ako pwede or baka pwedeng i-move. Nagtatampo pa ako honestly. Nagtatampo pa ako nun guys, sa inyo. Nung umpisa nun na nag-i-initiate ako ng kita-kits, kahit hindi gala, kita-kits lang. Nagtatampo ko pag ako na nga yung gagawa, bakit hindi kayo magsi-adjust ng schedule nyo? Dati yon. Ngayon, I totally understand na lahat talaga tayo busy. Kahit tayo Ang dami na rin nating na-decline na ngayon, na mga gala. Naiintindihan ko na sila na talaga palang mapapa-no or mapapa-next time. Lalo na yung may mga anak. Naiintindihan ko na ngayon na okay lang pala. Okay lang na kahit hindi tayo yearly makita, keep in touch lang sa socials. Like, konting hi, hello, kamusta, yung deep, kahit hindi nga masyadong deep talk Kasi kung alam mo naman na friends mo naman, at malalim naman yung pagsasamahan nyo, okay lang. Naiintindihan ko na. Isa yun sa pet peeve ko before. Then, siguro may iba pa akong pet peeve, mamaya maalala ko. Ikaw, meron pa? Ako siguro, yung isang pet peeve na naaalala ko is yung mga kasama mo na hindi nag-a-adjust sa grupo. Yung mga maarte? Oo. For example, mga hindi game? Yun. For example, kaya nga kayo gumawa ng trip para lahat kayo on the same page. Diba? For example, isa sa mga gusto kong trip natin is yung Siargao.
Kasi lahat game eh. Lahat game. Tatalon ka dun sa, Oo, kahit takot, no? kahit takot, tatalon Wala ka kang dun sa, magagawa. ano eh, Sa cliff. sa cliff yun, sa Yeah, cliff. yeah, yeah. Tapos, ako kahit masakit yung tenga, kailangan mong mag-ano dun sa underground. Maganda naman yun. Basta wag lang yung magiging health concern pa ha. Yung Oo. tipong, sige na nga, para lang makasali Ah, sa sinabi nila, kahit ikamatay. Hindi, naiintindihan ko yun ha. Oo, Kasi, oo. pag may health concern, katulad ako noon, nung nagsibo tayo noon, nagpupurot, Nag-LBM. Ano nga nag-LBM ako doon. pa-LBM sa'yo yung kape? Yung nitro coffee. Nitro something. Di No? naman, Pero di anyway, siguro nila forte yun. ayan, Charot. kung may health concern, okay lang. Pero yung tipong, for example, nag-decide na yung buong grupo. For example lang to kakain tayo dito. Tapos, Sige, simple lang food. oh, Sige. ayoko dyan. Ayoko dyan. Ayoko dyan kasi sabi hindi masarap o kaya Mm. ganito, ganyan. Tsaka gusto ko yung medyo maganda yung ambience, yung view, yung maraming requirements Oo, bago pumayag. putik. Gets. Nakakainis yun kasi nga, dapat, pag nasa grupo ka, titingnan mo rin kung ano yung majority Mm-mm. or yung tipong pare-parehas. Kasi, unang-una, yung budget, di naman kayo pare-parehas. Mm-mm. Diba? Number 2, yung hilig. Kumbaga, maging team player ka. Correct. Kumbaga, Tsaka, porket sinabi mong team player, hindi naman ibig sabihin lahat sasamahan mo. mm-mm, Kahit yung may isa or dalawang maybe activity or mm-mm, lunch or dinner na sama-sama, lahat nandun. Yung mm-mm, sige, kahit ano na, go ako. mm-mm. Kahit hindi buong trip nyo na kunyari 5 days is lahat Ah, oo-ohan mo. Kahit mga ilan lang doon, just be present and ah, be parang game ako mm-mm. kahit ilang activity lang or food together. Yeah. Kaya Nang nga, walang arte. yun. Ganun. Kaya nga No? ano natuwa ako doon sa last trip natin sa Nagoya, Mhm. nung kasama natin si Doc. Mm. Kasi parang game na game siya kung ano yung pace natin, pace niya rin, Oo. Or kung ano yung baka naman kinain parehas natin. talaga ng pace natin eh. Oo, halos magkasing edad eh. Hindi, joke lang. Wala ko mas matanda si Doc eh. Hindi, pero yun nga, yung sa Japan nga, Mm. for example, nagot din ako kay Doc, di siya pala mahilig sa suka. Pero nagmasisoba. Tinanggal niya yung suka. Oo. Pero, andun siya to eat with Oo. us na, Yun. sige, tatry ko. Tapos yung Yung game talaga, di ba? nakasama natin doon sa Takayama, Mm. yung, di ba, kahit na, pati sa Shirakawago, kahit napagod siya, okay, larga Ah, lang. Inakyat niya yung observation deck kasi umakyat Oo, tayo. Pero majority. sinabi rin natin, di ba, kung di mo kaya, okay lang, Mm. walang pilitan, ganyan. Pero, pinush niya, no? Yun, yung mga ganun Kahit, parang, kasi minsan lang eh. minsan lang, kumbaga, It's not every day. game. Ang saya ng mga ganun. Yan yung Mm-mm. hindi pet peeve. Okay. Oo, yun yung kabaliktaran. Yung kabaliktaran nun, doon ako visit na visit. Masyadong maarte, choosy, Yes. hindi game. Oo. Remember, nag-share tayo, lahat game. Mm. Pagdating ng Cebu, game. Mm. Di ba? Meron yung may hindi nakasama doon sa height. Alam ko may, Oo, meron. oo, May iba silang trip that time, I think gusto nila mag-food trip. oo, Which okay is lang. okay. Kasi, Di ba? Sabihin mo lang on hand, hindi yung, for example, nandun ka, tapos biglang ikaw KJ, huwag na natin gawin yan. Ayoko niyan. Hindi mo idadami sa kaloka mo. Hints ka. ah, maganda yun Hindi ko yata, hindi, nasama ko rin yun sa list ko. Mm. Hindi ko binalikan yung list ko eh. Pero yun yung siguro yung mga basic kaya, yun yung Mm. unang pumasok sa isip natin. Gusto kong marinig yung pet peeves ng makakarinig nito. May Oo comment nga eh. section dito sa Spotify, di ba? Mm-mm. Oh, Spotify. Spotify pag audio. Oo. So, gusto nyo manood ng video, ayan, ikita nyo kami dito. May video rin ng Spotify. Meron, i-upload ba to? Oo, upload lang na upload. Pwede kayo mamili kung audio or video. Basta any socials, may comment section. Pwede kayo mag-comment. Gusto namin marinig ano yung pet peeves nyo. Or maybe thoughts sa episode na to, sa mga past episodes. At baka meron kayong gustong itanong, pati pwede nating maging episode sa mga susunod. Mm-mm. Wait lang. Tapos na ba? Bakit parang nag-ano? May pet peeves ka pa ba na naiisip? Hindi ko kasi inopen yung listahan kung marami pa. Ako naman, halos, kasi lagi kami magkasama. Lagi tayo magkasama. Kaya, Pet peeves mo sa akin? Sige nga, ayun. baka meron. Ganda na na. Ganda na na. Feeling ko meron eh. Ako din meron. De, joke. May pet peeve ako pala sa'yo. Sige. Ano? Momentum breaker ang tawag ko doon. Sige. Please explain. Masaya yung trip, tapos biglang maiirita ka. Dahil iba-ibang bagay. Oo. Dahil sa iba-ibang bagay. Oo. May feeling ako. Ano? Pag napagod. Ayun, baka ganun. Baka yun yung momentum breaker. Nabibreak ko yung momentum kasi napapagod. Or baka gutom.
Oo, parang gano'n. Mas maano kasi ako eh. Mas mapasensya ka sa akin, di ba? Mm, So, minsan kahit pagod ka na, may ipupush ka pa nun eh. Nang mm, hindi naiinis. mm. Pero pag ako, lalabas talaga agad eh. Ayun nga, Naiinis na ako, pag pagod lumabas na. na yon, Ang sakit ng paa ko, ganyan. parang, for example, ito talaga grabe na to eh, sa Noverbetsu. Talagang alam ko, Ah, parang mamamatay ka na nung kaya naiintindihan ko eh. Pero, momentum breaker pa rin kasi ang ganda oo. nung Samurai Village, tapos gusto kong puntahan yung Jigokudani Valley, yung Mm-mm. Hells Valley. Oo, Kaso, sorry. dahil napagod ka na at nilalamig at parang talagang literal, no? Parang mamamatay na siya. To explain lang Mm-mm. kasi, naglaro tayo sa snow. Tapos, yung damit, yung wool coat, Oo. na-absorb niya yung snow, parang naging basa yung Oo. feeling. Tapos nung maglalakad tayo from Samurai Village papunta dun sa onsen, Mm. nagsusnow pa rin at may hangin. Basa talaga yung pakiramdam ko nun, kaya hindi ko na kinakaya. Samurai Village, nagbas tayo papunta sa onsen. May nilakaran na Oo. paakyat ng Oo. onsen. Yun, dun yun, sobrang basang-basa yung pakiramdam ko. Nag-chills na talaga. Super explain eh, no? Pero yes, tama ka naman na-break ko yung momentum. Tapos may dapat pupuntahan na hindi na. Pero ano yun, I will take it as a improvement naman if Naging improvement mo siya nangyari. after. Oo. Kasi hindi mo na masyadong Yeah. pinapak talaga. Parang yung sa Kyoto rin, yung stay Mm, natin doon, pati sa Tokyo, yung Web Hotel. oo. Oh. So, ah, hindi naman siya Galing. major pet peeve kasi naano ko siya parang nagiging okay, sign for improvement ko naman. At the same time, dahil sinasabi mo rin sa akin after a few days na Mm. naging ganto ka nun, Mm. no-workout ko rin na, Yeah. okay, pag magsasnap ako, 10 seconds lang. Okay. Mm. Enjoy dapat ulit. Mm. Kasi, sayang eh, nandito na. Ganun. Ah, Ang galing. Very good. Pet peeve pala, ako, ha? nasuntok pa nga. Ako, anong pet peeve ko sa'yo? Hindi ko alam. Perfect akong tao, kaya siguro wala. Wow. Mabilisan lang. Mas Okay. magastos ka sa akin. Ah, 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 guilty! Grabe, baliktad. Guilty! Usually, babae yung mas magastos. Totoo yun. Ang hilig mo, ay, try ko to, try ko to. Gusto ko nito. Napipigilan pa nga eh. Kasi alam ko na, ay shit, magastos na. Okay. Pero, mas magastos ka sa akin. Pet peeve Actually, ba yun? hindi. Pet peeve yun. Kasi kung ikaw budget traveler ka, tapos yung kasama mo, hindi masyado. So, Hindi naman super gastos hindi ha. naman. Mas, sinabi ko lang is, mas magastos ka sa akin. Oo. Kasi kaya nga yung mga hotel natin ngayon, mas mahal eh. Dahil sa'yo. Pero, gusto ko rin naman. Kasi dati, nakakuha Ako ko yung, siya. ako yung pumipili dati, mas Oo. mura. 2,000 lang. Grabe, ang gaganda. Ako kasi ma-reviews ako eh. Pag nakita Mm. ko dito mama yung reviews, ma-research talaga ako. Ayoko kasi yung maulit doon sa mga past days natin. Kasi nga iniiwasan mo, mainis ako. Kaya sabi ko, okay lang Nag-a-adjust ka. mag-improve yung accommodation para lahat tayo happy. Oh, Yung pera, mababalik naman yun eh. yes. Kaya dapat gamitin nyo yung mga clue code namin eh. Gamitin niyo yung Klook code ko, Jamimoy Klook, Soral tsaka yung clue. Soral Klook para Maka-travel magka-discounts kami. kayo, tapos magkaroon kami ng Punan. commissions at earnings at panggala at panggastos. Pero bago matapos yung episode, ano ko lang to, mag-defense ako sa pet peeve niya. Sige nga. Hindi, wala. Nag-agree ako. Joke. Kasi, Hindi. totoo yun. Kasi nga, ano ako eh, more on experience ako eh. Kaya pag may nakita ko, kahit mahal na pagkain, tiyan mo yung sa Hida Beef Bowl, grabe yun. 4,000 yen yun. Hindi tayo nagpa 4,000 yen sa pagkain. Kobe beef. Medyo mahal nga yung mga, mas mahal ka mag-food yun. Yun. Pero hindi naman sa gamit eh. Hindi. Wala ka nga paki kung anong ituro kong bilhin mo na damit. Ako bahala sa ganun eh. Usually, food nga. Food nga yung Magastos ako sa magastos food. ka. Di ba? Ako si Kombini man. Oo, grabe ka. Isa pa yun. Nung nung palaging reference to Japan, no? Palaging pagka dadaan ng kumbini, naiipon tuloy sa ref. Namatay yung ilaw. Pero tuloy Pinapatay pa na tayo rin. ng ilaw para tapusin na tong episode na to. Pinatay ni Direct. Direct cut na? Okay, sige. See you ulit sa susunod. Kala mo may tao talaga. Sa susunod na episode ng The Tara Podcast, Travel and Real Adulting Podcast, episode 4. Siguro nasa Japan pa rin kami noon. And comment lang kayo. Yun lang. Bye-bye! Bye!